Ang pagiging ina ay hindi isang sumpa. Habang nagpapakasa sa karangyaan, ang manugang na si Trina, nakaluhod sa malamig na sahig si Teresita, pinupunasan ng putik na parang basahan. Wala kang kwenta, magnanakaw, nakakapasong sigaw ng babae. Ngunit tapos na ang pagbubulag-bulagan ng kanyang anak. Isang patibong ng katotohanan ang tahimik na inilatag. Aahon si Teresita mula sa pusali ng pang-aalipusta. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng karma? Huwag mong isipin na dahil anak mo o ang asawa ko ay may karapatan ka na sa bahay na ito. Isang pabor ang pagtira mo rito, kaya matuto kang magbayad ng utang na loob. Linisin mo yan hanggang sa kuminang. Kundi, sasabihin ko kay Tiago na sinisira mo ang kapayapaan ng pamilya natin. Ang malamig na sahig ng maruming kusina ay tila yelo na tumatagos sa nanginginig na mga tuhod ni Teresita. Nakaluhod siya, isang 63 taong gulang na ina. Nakayuko habang ang kanyang mga kamay ay namumula at nagbabalat sa tapang ng sabong panlaba. Kusot niya ng kusot ang isang mamahaling damit na sutla dahil mariing ipinagbawal ng kanyang manugang na idaan yon sa makina. Habang ang boses ng manugang ay patuloy na naghihiwa sa kanyang pagkatao, ang tanging nagagawa ni Teresita ay ang magtiis. Ang bawat pagkusot niya ay may kasamang panalangin na sana ang lahat ng paghihirap na ito ay maging sapat na kabayaran upang hindi na mag-away ang mag-asawa ng dahil sa kanya. Isang matinding paninikip sa dibdib ang naramdaman ng matanda. Parang pinipiga ang kanyang lalamunan, ngunit walang anumang tunog na lumalabas mula sa kanyang mga labi. Ang mga kamay niyang sanay sa paghawak ng karayom at sinulid noong binubuhay pa niya ng mag-isa ang kanyang anak, ngayon ay namamanhid sa ilalim ng malamig na tubig. Ang magandang larawan ng pamilyang pinangarap niya para kay Tiago ay unti-unting nagkakadurog-durog sa kanyang harapan. Bakit kailangang maging ganito kabigat ang presyo ng pagmamahal ng isang ina? Ang mga yabag ng matataas na takong ay umalingaw-ngaw mula sa maluwang na pasilyo patungo sa maruming kusina. Pumasok si Trina, suot ang kanyang eleganteng bestida na yari pa sa Europa, may hawak na kupita ng pulang alak. Kasunod niya ang kanyang ina, si Doña Carmen, isang ginang na balot sa mga alahas at amoy ng mamahaling pabango na halos nakakasulasok sa tindi. Tiningnan ni Doña Carmen si Teresita mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pandidiri na tila nakakita ng isang insekto. Humigop siya ng alak bago nagsalita, gamit ang boses na nanunuya. Trina, darling, I really don't understand why Tiago insists on keeping her here. Amoy mahirap ang buong kusina. Hindi ba niya alam na nakakababa ng antas natin sa lipunan ang pagkakaroon ng isang basahing katulong na nagpapanggap na kapamilya? You should convince your husband to send her back to the province. Or better yet, sa home for the aged. Doon siya nababagay. Ngumiti si Trina, isang ngiting walang kahit anong bakas ng awa. Sinadya niyang ibuhos ang natitirang patak ng alak sa sahig na katatapos lang punasan ng kanyang biyenan. Mami, alam mo naman si Tiago, masyadong mabait. Pero huwag kang mag-alala. Unti-unti na rin siyang napapagod sa mga reklamo ko tungkol sa kapalpakan ng nanay niya. Ginagawa ko lang ang tama para sa pamilya ko. Kung gusto niyang makitira dito ng libre, kailangan niyang paghirapan ang kinakain niya. Wala nang libre sa mundo ngayon. Pinigilan ni Teresita ang kanyang mga luha na pumatak. Yumuko siya ng lalo upang punasan ang alak na naman siya sa puting baldosa. Sa kanyang isip, umaalingaw-ngaw ang salitang utang na loob. Utang niya kay Tiago ang magandang buhay. Utang niya kay Trina ang pag-ibig nito sa kanyang anak. Kailangan niyang magtiis. Kung sasagot siya, manggugulo lang siya. Ang pananahimik ang pinakadakilang sakripisyong maibibigay niya upang mapanatili ang buong pamilya ng kanyang anak. Ngunit ang katahimikan ay nabulabog ng may maliliit at mabibilis na yabag na tumakbo papasok sa kusina. Si Tomas, ang 2 taong gulang na anak ni Tiago at Trina.
Ang inosenteng mukha ng bata ay nagliwanag nang makita ang matanda. "Lola! Lola!" Matamis na tawag ng bata. Inaabot ang kanyang maliliit na kamay upang yumakap. Liliwanag sana ang madilim na mundo ni Teresita. Ngunit bago pa man niya mayakap ang nag-iisang apo, mabilis na hinablot ni Trina ang bata. Ang marahas na paghila ay muntik nang magpatumba sa maliit na si Tomas. "Don't touch her, Tomas! Diyan ka lang!" Matalim na saway ni Trina habang pinapagpag ang damit ng bata na tila ba nahawakan ng isang nakakahawang sakit. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Teresita? Huwag na huwag mong hahawakan ang anak ko. Tingnan mo nga iyang mga kamay mo ang dumi-dumi. Puno ka ng bakterya. Gusto mo bang magkasakit ang bata dahil sa kapabayaan mo?" Parang isang matalim na patalim ang ibinaon sa puso ni Teresita. Dahan-dahan niyang itinago sa kanyang likuran ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo dahil sa walang katapusang paglalaba, paglilinis at pagluluto para sa kanila. Mga kamay na nagtaguyod kay Tiago upang maging isang matagumpay na lalaki. Ngayon, ang mga kamay na ito ay itinuturing na lason. Kasabay ng paglayo ni Trina dala ang umiiyak na bata. Isang maliit na aso ang patakbong pumasok at walang awang umihi sa gitna ng malinis na pasilyo patungo sa sala. Huminto si Trina, tiningnan ang ihi ng aso at muling bumaling sa kanyang biyenan. "Linisin mo yan. Ngayon din." Utos ni Trina. Nagmamadaling tumayo si Teresita at naghahanap ng basahan sa paligid. Ngunit bago siya makakuha ng pamunas, itinuro ni Trina ang isang lumang basket ng mga tiniklop na damit na pagmamay-ari ng matanda. Sa ibabaw nito ay isang kupas na polo shirt. "Iyon, iyong lumang basahan na yon ang gamitin mo." Utos ng manugang, sabay turo sa damit. Nanlaki ang mga mata ni Teresita. Ang damit na yon ay hindi basahan. Iyon ang paboritong polo shirt ni Tiago nung nag-aaral pa ito sa kolehiyo. Siya mismo ang tumahi ng mga punit niyon noong panahong wala silang pambili ng bagong damit. Iyon ang tanging alaala niya ng panahong bagaman, mahirap sila. Puno ng pagmamahalan at paggalang ang kanilang tahanan. "Trina, parang awa mo na. Damit ito ni Tiago." Nanginginig na pakiusap ng matanda. Mahigpit na hawak ang kupas na tela sa kanyang dibdib. "Iba na lang ang gagamitin ko. Ako na ang bumili." At nanahi nito noon. Ang halakhak ni Doña Carmen ay parang mga basag na salamin na nakakairita sa pandinig. "Oh my God! Nag-iipon ng basura sa bahay ng anak ko." Ganyan talaga ang mga hampas lupa. Pati sirang damit ginagawang kayamanan. Humakbang si Trina palapit. Ang muka ay nag-iba at naging anyong halimaw sa paningin ng matanda. "Gagamitin mo iyan na pamunas sa ihi ng aso ko? O gusto mong tawagan ko si Tiago ngayon din para sabihin kung gaano kakabastos sa loob ng sarili kong bahay? Gusto mo bang malaman niya na pinapastress mo ako? Alam mo namang mahirap sa akin ang magbuntis ulit kapag nakunan ako dahil sa konsumisyon ko sa'yo. Ikaw ang sisisihin ng anak mo." Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak at sa banta na siya ang magiging dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya, unti-unting nawalan ng lakas si Teresita. Sa bawat pagpatak ng kanyang luha, dahan-dahan siyang lumuhod, hawak ang damit na sumisimbolo sa kanyang pinakadakilang pagmamahal at idinampi iyon sa maruming sahig. Ipinunas niya ang alaala ng kanyang nakaraan upang linisin ang dumi sa kasalukuyan. Tahimik siyang umiiyak. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay marahang hinihimas ang mga naputol na sinulid sa balikat ng damit. Tila humihingi ng tawad sa nakaraan. Nang makitang tuluyan ng nadurog ang dignidad ng matanda, palihim na nagkatinginan ang mag-ina. May kung anong maitim na plano ang nabuo sa isipan ni Trina. Naglakad siya patungo sa sulok kung saan nakasabit ang lumang jacket ni Teresita. Isang manipis at gulanit na pangginaw na isinusuot ng matanda tuwing madaling araw. Habang nakayuko at patuloy na naglilinis si Teresita, walang tunog na inalis ni Trina ang kumikinang na brilyanteng pulseras mula sa kanyang pulso. Sa isang mabilis at sanay na galaw,
Inihulog niya ang mamahaling alahas sa loob ng malalim na bulsa ng lumang jacket. Isang ngiting mapanlinlang ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nga ngiting nagbabadya ng isang walang awang pagwasak. Sa labas ng tahanan, sa gitna ng kadiliman ng gabi sa Makati, isang sasakyan ang mabilis na huminto sa harap ng matataas na gate ng Forbes Park. May isang taong nagmamadali. Isang taong napilitang baguhin ang kanyang biyahe dahil sa isang tawag na nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Ang sunod-sunod na pag-alingaw-ngaw ng kampana sa pintuan ay bumasag sa katahimikan ng malawak na mansyon. Kasabay ng tunog ng pinto na marahas na bumukas, isang matinis at nakakapasong tili mula kay Trina ang bumasag sa gabi. Nawawala ang brilyante ko. May magnanakaw sa bahay na ito. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakaluhod si Teresita. Walang kamalay-malay na ang natitira niyang dangal ay nakatakda ng nakawin ng mga mismong taong tinawag niyang pamilya. Bumukas ng marahas ang mabigat na pintuang yari sa mahogany at ang malamig na hangin mula sa labas ay sumalubong sa mainit na tensyon sa loob ng mansyon. Nakatayo doon si Tiago, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod mula sa mahabang biyahe, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Bago pa man siya makapagsalita, isang matinis na hagulgol ang pumuno sa malawak na sala. Tumakbo si Trina palapit sa kanyang asawa. Ang mga luha ay masaganang umaagos na tila isang biktima ng isang napakalagim na krimen. Niyakap niya ng mahigpit si Tiago. Isinusubsob ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki habang nanginginig ang buong katawan sa gawa-gawang takot. "Babe! Thank God you're home! Hindi ko na alam ang gagawin ko." Humihikbing sumbong ni Trina. Ang tinig ay sadyang nilagyan ng panginginig. "Ninakawan tayo, Tiago. At ang masakit, ang mismong ina mo pa ang gumawa. Kinuha niya ang brilyanteng pulseras ko para siguro ipadala sa mga kamag-anak niya sa probinsya." Bumitaw si Trina mula sa pagkakayakap. Lumakad ng mabilis patungo sa nakasabit na gulanit na jacket ni Teresita sa gilid ng pasilyo at buong talim na dinukot mula sa bulsa nito ang kumikinang na alahas. Itinaas niya ito sa harap ng lahat. Isang maningning na ebidensya laban sa isang gulanit na matanda. Ang paningin ni Tiago ay bumagsak sa kanyang ina. Si Teresita ay nakaluhod sa malamig na baldosa. Ang mga balikat ay nakayuko na tila pilit itinatago ang sarili mula sa hiya. Ang kanyang mga kamay na basag-basag at namumula ay magkadaop, nanginginig, habang tinitingnan ang kanyang anak. "Hindi ko magagawa yon, anak." Nanginginig at basag ang boses ni Teresita. Ang kanyang mga luha ay sunod-sunod na pumapatak sa kanyang kandungan. "Maniwala ka sa akin. Kahit kailan, hindi ako kumuha ng hindi sa akin. Kahit noong nagdidildil tayo ng asin noong bata ka pa, hindi kita pinalaki mula sa nakaw. Anak, parang awa mo na. Maniwala ka sa akin." Bago pa man makasagot si Tiago, matapang na humakbang si Doña Carmen patungo sa gitna ng sala, nakapamewang at ang muka ay nakangiwi sa labis na pandidiri. "Oh, please, save your drama for the soap operas." Mataray na pahayag ng ginang. Ganyan talaga ang mga taong galing sa ibaba. Kapag nakatikim ng konting luho, lumalabas ang tunay na kulay. "Tiago, you have to call the police. You cannot let a thief live under the same roof as your son. Mamaya pati ang bata ibenta niyan." Binaling ni Tiago ang kanyang tingin sa brilyanteng hawak ng kanyang asawa at pagkatapos ay muling ibinalik sa kanyang nakaluhod na ina. Humakbang siya paatras, kalahating hakbang lamang, ngunit sapat na upang mapansin ng lahat. Ang kanyang panga ay tumigas, ang kanyang mga mata ay nanlabo sa pagkalito. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit sa kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi rin siya agad nagsalita upang ipagtanggol ito. Mayroong 3 segundong katahimikan, 3 segundong pag-aalinlangan sa mga mata ni Tiago. Para kay Teresita, ang 3 segundong yon ay mas matalim pa sa anumang kutsilyo. Dito tuluyang namatay ang puso ng isang ina.
Hindi sa malupit na paratang ng kanyang manugang, kundi sa nakikitang pag-aalinlangan sa mga mata ng sariling anak na pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Ang lalaking minsang binuhat niya sa kanyang mga balikat upang hindi maabot ng baha, ngayon ay nag-iisip kung siya ba ay isang magnanakaw. Sa gitna ng mabigat na eksena, nakawala si maliit na Tomas mula sa yaya nito at umiiyak na tumakbo palapit kay Teresita. Niyakap ng bata ang binti ng kanyang lola. Subalit sa halip na kumapit sa nag-iisang nagbibigay sa kanya ng init sa bahay na yon, dahan-dahan at marahang inalis ni Teresita ang maliliit na kamay ng kanyang apo. Umiwas siya ng tingin, ayaw madungisan ng inosenteng bata ng putik ng kahihiyang ipinahid sa kanyang pagkatao. Naniniwala na siyang siya ay dumi na dapat iwasan. Huminga ng malalim si Tiago. Lumapit siya kay Trina, binalot ang kanyang mga braso sa nanginginig na balikat ng asawa at hinalikan ito sa noo. "Tahan na, ako na ang bahala." Bulong niya sa tono na tila inaalo ang isang biktima. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, at napakalayo. "Ma, kunin mo na ang mga gamit mo. Dadalhin mo na kita sa isang hotel. Kailangan nating palipasin ang gabi para tahimik na." Ayaw kong na-stress si Trina at ang bata. Walang salitang lumabas sa bibig ni Teresita. Tumango lamang siya ng marahan, buong pait, na nilulunok ang kanyang sariling dangal. Tumayo siya gamit ang huling lakas na natitira sa kanyang mga tuhod at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang maliit na silid. Habang tahimik na nag-aayos ng mga gamit si Teresita, lumapit si Tiago sa gilid ng mamahaling cabinet ni Doña Carmen upang kunin ang nakasabit na gulanit na jacket ng ina. Sa pagyuko niya upang pulutin ang nahulog na rosaryo ni Teresita, nahagip ng kanyang paningin ang isang siwang sa pinto ng cabinet. Sa loob niyon, sa ilalim ng mga mamahaling damit ng kanyang biyenan, ay nakatago ang 3 kahon ng mga bagong limitadong sapatos na panlalaki. Mga sapatos na hindi kanya at imposibleng bilhin ng isang ginang na alam niyang matagal nang baon sa utang bago pa man sila ikasal ni Trina. Isang matalim na pagtataka ang tumimo sa isip ng lalaki, ngunit pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Pagkalipas ng 1 oras, ang tahimik na biyahe ay nagtapos sa isang matayog na hotel sa Makati. Ibinaba ni Tiago ang maliit na bag ng kanyang ina sa gilid ng kama. Hindi siya nagtagal. Nagpaalam lamang siya ng isang maikling salita bago tuluyang isinara ang pinto. Iniiwan ng kanyang ina sa isang malaki, ngunit malamig, at dayuhang silid. Umupo si Teresita sa gilid ng malambot at puting-puting kama. Natatakot na dumihan ng kumot nito. Tumingin siya sa malaking salamin ng bintana, kung saan nagkikislapan ang libu-libong ilaw ng Makati. Ang mga ilaw na yon ay sumisimbolo sa tagumpay ng kanyang anak, isang mundong napakaliwanag, ngunit walang puwang para sa isang tulad niyang nabubuhay sa dilim. Pilit niyang pinupunasan ng kanyang mga luha at sa kanyang sirang puso, isang tahimik na desisyon ang unti-unting nabuo. Sa pagsikat ng araw, tatalikuran niya ang lahat at maglalaho upang ibalik ang kapayapaang pilit niyang sinira. Habang ang mga ilaw ng syudad ay patuloy na kumikinang nang walang pakialam sa kanyang kalungkutan. Ang malamig na liwanag ng buwan ay sumilip sa maliit na bintana ng hotel, tumatama sa isang pirasong papel na nakapatong sa ibabaw ng lamesita. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng lampshade, nakaupo si Teresita. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang bolpen. Paulit-ulit siyang humihinga ng malalim upang pigilan ang mga luhang nagbabantang tumulo sa papel. Unti-unti niyang isinulat ang mga huling salita para sa kanyang anak, mga letrang tabingi at nanginginig. Bawat guhit ay sumisigaw ng pamamaalam. Iniayos niya ang kanyang maliit at punit-punit na bag. Inilagay yon sa kanyang paanan at tahimik na naghintay sa pagdating ng umaga
na maghihiwalay sa kanila ng kanyang nag-iisang pamilya. Samantala, sa loob ng naglalakihang pader ng mansyon sa Forbes Park, ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na nagtatago ng mga nabubulok na sikreto. Nakahiga si Tiago sa malawak nilang kama, nakapikit at pilit pinapakalma ang sariling paghinga. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog si Trina, ang mukha ay payapa at walang kahit anong bakas ng gulo o takot matapos ang madramang eksena kani-kanina lamang. Nang makasiguro si Tiago na malalim na ang tulog ng kanyang asawa, dahan-dahan niyang inalis ang kumot na nakapatong sa kanyang dibdib. Walang kahit anong ingay na ibinaba niya ang kanyang mga paa sa makapal na karpet at maingat na naglakad palabas ng silid. Pumasok si Tiago sa lumang silidaklatan ng mansyon, isang kwartong bihira na nilang gamitin simula nang iparenovate ni Trina ang bahay. Binuksan niya ang isang nakakandadong aparador sa sulok at kinuha mula sa ilalim ng mga makakapal na libro ang isang lumang tablet na nababalot na ng alikabok. 5 taon na ang nakalipas nang palihim niyang ipa-install ang mga nakatagong kamera sa mga pangunahing bahagi ng bahay para sa seguridad ni Tomas noong sanggol pa ito. Nakalimutan na niya ang tungkol dito hanggang sa bumangon ang isang madilim na hinala sa kanyang isipan ngayong gabi. Isinaksak niya ang charger ng tablet at hinintay itong bumukas. Ang mahinang asul na liwanag mula sa screen ay humawi sa kadiliman ng silid, tumatama sa mukha ni Tiago na ngayon ay nagsisimula ng manigas sa kaba. Pinindot niya ang icon ng security app at hinanap ang archive ng mga video mula kahapon. Pumili siya ng isang file at pinanood. Ang unang bumungad sa screen ay ang malinaw na kuha sa sala ng mansyon. Nakita ni Tiago ang kanyang sariling ina na nakayuko, sinusubukan pulutin ang mga piraso ng basag na baso. Biglang pumasok sa frame si Trina. Walang abiso na sinipa ng kanyang asawa ang dustpan na hawak ng matanda, dahilan upang magkalat muli ang mga bubog. Nakita niya kung paano pandilatan ni Trina ang kanyang ina at kung paano mapayuko si Teresita sa labis na takot habang kinakamot ang sariling braso na tila humihingi ng tawad. Pinindot ni Tiago ang susunod na video, mas maaga ng ilang oras. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ang kanyang paghinga ay bumibigat. Sa video na yon, makikita si Teresita na kumakain ng natirang kanin na nahulog na sa mesa. Nililinis ng matanda ang mga mumo at inilalagay sa sariling bibig upang hindi masayang, habang itinatago ang nag-iisang malinis at buong tinapay para sa kanyang apong, si Tomas. Inilapit ni Tiago ang kanyang nanginginig na kamay sa screen. Ang dulo ng kanyang daliri ay dumampi sa figura ng kanyang ina. Tila gustong punasan ang dumi sa mukha nito. Ang lalaking kilala sa pagiging walang awa sa negosyo ngayon ay halos mabuwal sa sakit na kanyang nasasaksihan. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nasa huling bahagi ng araw. Pinanood ni Tiago ang eksenang pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang paglilinis ni Teresita sa ihi ng aso, ang panunuya ni Doña Carmen, at pagkatapos, ang pagtalikod ng kanyang ina. Sa pagkakataong yon, malinaw na nahagip ng kamera ang bawat galaw. Habang nakayuko at walang kalaban-laban ang matanda, nakangiting hinubad ni Trina ang kanyang kumikinang na brilyanteng pulseras. Maingat at mabilis niyang inilagay ang alahas sa loob ng gulanit na diyaket ni Teresita. Matapos iyon, humarap si Trina sa direksyon kung nasaan nakatago ang kamera. Isang demonyong nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Walang kaalam-alam na ang nangiting iyon ang mismong magbabaon sa kanya sa impyerno. Sa tabi ng inosenteng nangiti ni Trina sa video, may isang detalye ang nakatawag ng pansin ni Tiago. Sa background, sa ibabaw ng hapagkainan, bukas ang laptop ni Trina. Dahil sa mataas na kalidad ng camera, na-zoom in niya ang bahaging iyon. Malinaw na nakasulat sa screen ng laptop ang isang bank transaction. Transfer to Carmen Salcedo, 3 million pesos. Hindi nakasigaw si Tiago. Ang sakit,
ang galit, ang kahihiyan na naramdaman niya ay masyadong mabigat upang idaan sa simpleng luha o sigaw. Tahimik niyang ibinaba ang tablet sa mesa. Napakuyom ang kanyang mga kamao, bumabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng init ng dugo. Tumitig siya sa kadiliman at ang pamilyar na amoy ng kanyang bahay ay biglang naging nakakasuka. Wala siyang nakikitang pamilya, kundi isang pugad ng mga ahas na kanyang kinanlong at pinataba. Habang ang gabi ay patuloy sa paglalim, umilaw ang cellphone ni Tiago na nakapatong sa mesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa front desk ng hotel kung saan niya iniwan ang kanyang ina. Ang mga salitang nabasa niya ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nakaalis na ang ginang bago pa man sumikat ang araw, naiwan ang susi sa loob ng kwarto at walang sino man ang nakakaalam kung saan siya nagtungo. Ang manhid na pakiramdam na bumalot kay Tiago ay unti-unting napalitan ng isang nakakapasong sakit. Sa loob ng madilim na silid-aklatan, habang ang buong mansyon ay nahihimbing sa marangyang kasinungalingan, pinili niyang hukayin ang sarili niyang impyerno. Pabalik niyang inusisa ang mga nakaraang buwan sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera. Bawat video na kanyang nabubuksan ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ibinunsod niya ang oras pabalik sa buwan ng Pebrero. Nakita niya ang araw na umalis siya patungong Singapore para sa isang mahabang business trip. Ilang oras lamang matapos lumabas ang kanyang sasakyan sa gate, makikita si Trina na nagmamando sa mga katulong. Walang awang pinalabas ng kanyang asawa ang mga gamit ni Teresita mula sa magandang guest room, ang lumang banig ng kanyang ina, ang kanyang mga pinaglumaang damit, at ang maliit na radyong binili pa ni Tiago mula sa una niyang sweldo ay itinapon lahat sa isang maalikabok na bodega malapit sa garahe. Sa video, nakita niya ang kanyang ina na tahimik na tumatanggap ng utos, walang reklamo. Inililipat ang sariling higaan sa tabi ng mga lumang gulong at amoy ng krudo, alang-alang lamang sa kapayapaan ng pamamahay. Nilaktawan ni Tiago ang video patungo sa buwan ng Abril sa gitna ng matinding tag-init. Ang eksenang bumungad sa kanya ay halos dumurog sa huling hibla ng kanyang katinuan. Nasa malawak na sala si Teresita, nakaluhod at nagkuskos ng sahig. Ngunit ang nakapagpadugo sa puso ni Tiago ay ang bigat na dala ng matanda. Sa likod ng kanyang ina ay nakatali gamit ang isang manipis at kupas na tuwalya ang batang si Tomas. Ang malaking bata ay mahimbing na natutulog, habang ang pawisang lola ay pilit na iginagalaw ang kanyang mga braso para linisin ang baldosa. Sa kabilang banda ng sala, nakaupo si Trina sa malambot na sofa. Nakataas ang mga paa nito habang payapang humihigop ng malamig na inumin at hinihipan ng bagong pintang mga kuko sa kamay. Wala itong pakialam kung bumigay man ang gulugod ng matanda sa bigat ng bata at sa pagod ng paglilinis. Ang liwanag mula sa tablet ay unti-unting lumabo hanggang sa tuluyang mamatay ang screen. Iniwan si Tiago sa buong kadiliman. At doon, sa gitna ng katahimikan, bumagsak ang mga luha ng lalaking tinaguriang walang awa sa mundo ng negosyo. Hindi yun mga luha ng simpleng kalungkutan. Mga luha yon ng matinding pagkamuhi sa sarili. Naalala niya ang 3 segundong pag-aalinlangan niya sa sala kani-kanina lamang noong pinaratangan ng pagnanakaw ang kanyang ina. Paano niya nagawang pagdudahan ang nag-iisang babaeng isinuko ang sariling buhay upang itawid siya sa gutom? Ang ina na hindi kailanman nanghingi ng kapalit, na nagtiis ituring na aso sa sariling pamamahay ng anak para lamang hindi masira ang pamilya nito. Sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, dahan-dahang itinaas ni Tiago ang kanyang nanginginig na kanang kamay. Sa isang bugso ng matinding galit sa sarili, mariin niya itong idiniin sa sariling pisngi. Ngunit ang hapding iyon ay napakaliit kumpara sa bigat na pasan ng kanyang konsensya. Napapikit siya sa dilim, tila pinipilit damhin ang kapirasong sakit na matagal niyang hindi nakita. Para kay Tiago,
Hindi sapat ang pagsisisi. Pakiramdam niya, kailangan niyang maranasan kahit bahagya ang bigat ng pinagdaanan ng kanyang ina, habang siya naman ay bulag na nagtiwala sa isang taong marunong magkunwaring mapagmahal. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na ang tunay na kirot ay hindi nasa balat, kundi nasa puso ng isang taong huli ng natauhan. Pinunasan niya ang malamig na pawis at luha sa kanyang mukha. Ang kalungkutan ay mabilis na umurong, pinalitan ng isang malamig at nag-aalab na puot. Dinampot niya ang kanyang telepono at pinindot ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Ikatlo ng madaling araw nang sagutin ni Attorney Benicio Lloren ang tawag. Ang antok sa boses ng matandang abogado ay naghihintay ng paliwanag. Attorney, gisingin mo ang buong opisina mo. Malamig na utos ni Tiago. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng papeles para sa annulment at gusto kong ihanda mo ang pinakamabigat na kasong kriminal laban kay Trina at sa ina niya. Wala akong ititira sa kanila. Huwag mong hayaang makatakas ang mga demonyo. Nagkaroon ng mabigat na pagbuntong hininga mula sa kabilang linya. Imbes na mabigla, naging seryoso ang tono ng abogado. Tiago, panimula ni Benicio, ang boses ay may halong pag-iingat. Mabuti at tumawag ka. Pasensya na kung nanghimasok ako habang nasa biyahe ka. Pero kailangan mong malaman ito. Tungkol ito sa mga transaksyon sa bangko na ipinasuri mo sa akin nakaraang buwan. Hindi lang pera ang ninanakaw ng asawa mo. May nahanap akong mga dokumentong pinirmahan niya. Mga papeles tungkol sa legal na karapatan kay Tomas na naglilipat ng kapangyarihan kay Doña Carmen sakaling may mangyari sa'yo. Natigilan si Tiago. Ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Hindi lamang pera at dignidad ng kanyang ina ang inaasinta ng mga ito. Pinaplano na rin nilang angkinin ang buong buhay ng kanyang anak at tanggalin siya sa eksena. Ang kasamaang ito ay hindi na simpleng kasakiman. Isa itong malamig na pagpatay sa kanyang pamilya. Ibababa na sana ni Tiago ang telepono upang magplano, ngunit ang tahimik na silid ay nabulabog. Ang siwang ng liwanag ay dahan-dahang gumuhit sa sahig. Ang mabigat na pintuan ng silid aklatan ay unti-unting bumukas. Nakatayo doon si Trina. Suot ang kanyang mamahaling pantulog. Ang buhok ay magulo, ngunit ang mukha ay maamo at inosente sa ilalim ng malamig na ilaw ng pasilyo. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakaupo si Tiago sa gitna ng mga anino. "Mahal, gising ka pa?" Malamig na tanong ng babae. Ang tinig ay tila pulot na nagtatago ng lason. Dahan-dahang lumingon si Tiago mula sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, handang harapin ang halimaw na matagal nang natutulog sa kanyang tabi. Pinilit ni Tiago na ibaon ang sumasabog na galit sa pinakasulok ng kanyang utak. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa madilim na sulok at naglakad palapit sa liwanag kung saan nakatayo ang kanyang asawa. Ang kanyang mga hakbang ay kinakalkula. Nag-iingat na huwag magpakita ng kahit anong emosyong maaaring magbunyag sa katotohanang alam na niya. "Hindi lang ako makatulog, mahal." Malumanay niyang pagsisinungaling. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malamig. "May malaking problema sa kumpanya na kailangan kong ayusin agad." Lumapit si Trina at ikinulong ang lalaki sa kanyang mga bisig. Isinusubsob ang muka sa dibdib nito. "You work too hard, babe. Huwag mo nang isipin ang mga gulo, lalo na ang ginawa ng nanay mo kanina. Ang mahalaga, buo pa rin ang pamilya natin." Gumanti ng yakap si Tiago. Ipinatong niya ang kanyang baba sa buhok ng asawa. Walang kaalam-alam si Trina na ang yapos na yon ay kasing lamig ng kamatayan. Ang mamahaling pabango nito na dati ay paborito niyang amuyin, ngayon ay nag-iiwan ng amoy nang nabubulok na kasakiman sa kanyang pangamoy. Tinitigan niya ang bakanting pader sa kanyang harapan. Tahimik na nangangako na ito na ang huling gabi na hahayaan niyang malinlang siya ng halimaw
na nakakapit sa kanyang katawan. Pagsikat ng araw, habang ang buong mansyon ay mahimbing pang natutulog, nasa isang tagong kapehan na si Tiago sa sulok ng Makati. Umupo sa kanyang harapan si Attorney Benicio Loren, ang matandang abogado na higit pa sa kapamilya ang turing sa kanya. Walang paligoy-ligoy. Tahimik na inilapag ng abogado ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Binuksan ni Tiago ang sobre. Ang mga dokumentong bumungad sa kanya ay mga resibo ng kataksilan na hindi niya kailanman inasahan. Malinaw na nakatala sa mga papeles ang patuloy na paglipat ni Trina ng milyon-milyong piso mula sa kanilang joint account patungo sa isang dummy corporation na direktang nakapangalan kay Doña Carmen. Ang perang pinaghirapan ni Tiago hanggang sa magkasakit siya sa pagtatrabaho ay ginamit upang bayaran ang mga patong-patong na utang sa sugal ng kanyang biyenan at upang bumili ng isang malawak na bakasyunan sa Tagaytay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tiago, habang ang kanyang sariling ina ay pinapakain ng tira-tirang kanin sa maruming kusina upang hindi raw mag-aksaya. Ang ina ng kanyang asawa ay nagpapakasasa sa kayamanang tahasang ninakaw mula sa kanyang pawis. Hindi sapat na bawiin ko ang lahat, attorney. Mababa ngunit nagbabagang wika ni Tiago habang ibinabagsak ang mga papeles sa mesa. Gusto kong maramdaman nila kung paano gumapang, kung paano ituring na basura. Gusto kong makita ng buong mundo, lalo na ng mga kaibigan nilang kasing yaman nila, ang tunay nilang mukha. Marahang itinaas ni Benicio ang porselanang pitzel at isinalin ang mainit na kape sa baso ni Tiago. Tumitig ang matandang abogado sa maitim na likido bago nagsalita ng may lalim at karunungan. Alam mo, Tiago, sa tagal ko sa propesyong ito, natutunan kong minsan, ang batas ay hindi sapat para turuan ng leksyon ang mga taong sanay mang-apak ng kapwa. Kailangan nila ng hiya. Ang pagbawi sa kanilang yaman ay magpapanipis lang ng kanilang bulsa, ngunit ang pagtanggal sa kanilang maskara sa harap ng lipunan ang papatay sa kanilang kaluluwa. Kung yon ang gusto mo, kailangan nating sundan ang laro nila hanggang sa araw ng inyong anibersaryo. Tumango si Tiago, handa ng pag-usapan ang susunod na hakbang ng kanilang malupit na bitag, nang biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Ang pangalan ng hotel kung saan niya iniwan ang kanyang ina kagabi ang nakarehistro. Isang mabilis na kaba ang pumalo sa kanyang dibdib. Agad niya itong sinagot at idinikit sa kanyang tainga. Ang boses ng receptionist sa kabilang linya ay nagdulot ng panlalamig sa buong pagkatao ni Tiago. Ipinaalam nito na nakita ng mga naglilinis ang kwarto na bukas at wala ng tao. Umalis ang matandang ginang bago pa man pumutok ang liwanag ng araw. Ang mas nakakadurog ng puso ay ang detalyeng ibinigay ng empleyado. Ang malambot at puting kama ng hotel ay maayos at walang gusot. Patunay na hindi man lang humiga o natulog si Teresita dahil sa takot na madumihan ang mamahaling kumot. Wala itong dalang kahit ano bukod sa kanyang maliit na bag. Ang cellphone na ibinigay ni Tiago upang tawagan siya nito ay iniwan lamang ng nakapatay sa ibabaw ng lamesita kasama ng isang kapirasong papel. Napatayo si Tiago mula sa kanyang kinauupuan. Ang plano ng paghihiganti ay biglang nawalan ng halaga. Tuluyan nang naglaho si Teresita sa malawak at walang awang syudad. Bit-bit ang kaisipang siya ay isinusuom pa ng sariling anak. Ang mundo ni Tiago ay tila huminto sa pag-ikot. Walang paalam na iniwan niya ang abogado sa kapehan at mabilis na nagmaneho pabalik sa hotel. Ang mahabang biyahe patungo roon ay puno ng nakakapasong kaba. Nang makarating sa silid kung saan niya iniwan ang kanyang ina, ang una niyang napansin ay ang kawalan ng buhay ng lugar. Walang bakas na may taong gumamit niyon, maliban sa isang pirasong papel na nakapatong sa tabi ng inabandonang cellphone. Nanginginig ang mga kamay ni Tiago nang damputin niya ang liham.
Ang mga letrang nakasulat doon ay tabingi, patunay ng nanginginig na kamay na sumulat niyon. Binasa niya ang mga salitang nagmula sa wasak na puso ng isang ina. Anak, patawarin mo ako kung hindi ko napigilan ang sarili kong maging pasanin sa buhay ninyo. Nakikita ko ang hirap mo. Ayaw kong dahil sa akin ay masira ang pamilya ninyo ni Trina. Hindi ko kinuha ang brilyante, anak. Pero kung yun ang magbibigay ng kapayapaan sa inyong bahay, tanggapin mo na lang na kasalanan ko para matapos na ang gulo. Huwag mo na akong hanapin. Mayroon akong natirang kaunting pera para makawi sa probinsya. Mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal kita. Idinikit ni Tiago ang papel sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay masaganang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kalungkutan ay parang malaking alon na humampas sa kanyang konsensya. Agad siyang tumakbo pabalik sa sasakyan. Sinuyod niya ang mga terminal ng bus sa Pasay, Cubao at Sampaloc. Sa bawat bus na papaalis patungong probinsya, inakyat niya iyon at masusing tiningnan ang mga mukha ng pasahero, ngunit walang bakas ng matandang babaeng hinahanap niya. Halos mabaliw siya sa kakaisip kung saan maaaring pumunta ang isang matandang walang ibang kakilala sa Maynila. Walang dalang telepono at may bulsang walang halos laman. Habang walang tigil na nagmamaneho si Tiago sa ilalim ng nakakapasong araw, sa isang lumang kalye sa Tondo, isang matandang babae ang hirap na naglalakad. Si Teresita. Nakayuko siya. Ang mga tuhod ay halos bumigay na sa gutom at pagod. Ang sikat ng araw ay tila nakakapasong karayom sa kanyang balat at ang alikabok sa hangin ay nagpapasikip ng kanyang paghinga. Hindi niya alam kung paano pumunta sa terminal dahil naligaw siya matapos maglakad ng ilang oras upang makatipid sa pamasahe. Sa bawat hakbang, pilit niyang inaalala ang mukha ng kanyang apong si Tomas upang magkaroon ng lakas. Ngunit ang paningin niya ay unti-unti nang nagiging malabo. Isang hakbang pa, dalawa, hanggang sa tuluyan nang nagdilim ang kanyang paningin at bumagsak ang kanyang mahinang katawan sa maruming semento sa tapat mismo ng isang maliit at lumang klinika. Ang mga tao sa paligid ay nagkagulo, ngunit may isang babaeng mabilis na lumabas mula sa klinika at lumuhod sa tabi ni Teresita. Si Doktora Salome Javier. Suot ang kanyang simpleng puting coat at nakapusod na buhok, mabilis niyang inalalayan ang ulo ng matanda at inutusan ng ilang tambay na buhatin ito papasok sa loob ng kanyang maliit na tanggapan. Amoy alkohol at murang gamot ang bumungad kay Teresita nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Pilit siyang bumangon, ngunit isang mainit at malambot na kamay ang marahang pumigil sa kanyang balikat. Huwag po muna kayong bumangon na nanay. Bumagsak ang sugar ninyo dahil sa sobrang pagod at gutom. Malambing na wika ni Salome. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa ni Teresita habang kinukuhanan ni Salome ng presyon ang matanda. Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng doktor ang mga pasa sa braso nito, ang mga galos sa tuhod, at ang tindi ng pangingitim sa paligid ng mga mata na senyales ng matagal na kawalan ng maayos na tulog. Pamilyar ang doktor sa mga ganitong palatandaan mula sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso sa kanilang komunidad. Nanay, saan po kayo galing? May kasama po ba kayo? Maingat na tanong ni Salome. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala habang dahan-dahang pinupunasan ng cotton ball na may gamot ang sugat sa siko ni Teresita. Hinihipan niya ito ng marahan upang maibsan ng hapdi, tila nag-aalaga ng isang bata. Umiwas ng tingin si Teresita at umiling. Wala na akong pamilya, Ineng. Pasensya na sa abala. Kailangan ko nang umalis para makahanap ng sakayan pauwi. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang isang aparato sa bulsa ni Salome. Napansin ng doktor ang isang maliit na kwintas na suot ni Teresita sa ilalim ng gulanit nitong damit. Isa itong medical ID necklace na binigay ni Tiago noong unang panahon na may nakaukit na barcode at emergency contact number.
Hindi na nagdalawang isip si Salome. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa at tinawagan ang numerong naroroon. Kalahating oras ang lumipas. Isang itim na sasakyan ang mabilis, ngunit walang ingay na huminto sa harap ng klinika. Dali-daling pumasok si Tiago, ang dibdib ay parang sasabog sa kaba. Ang buhok ay magulo, at ang mga mata ay namumula. Agad niyang nakita ang kanyang ina na nakaupo sa isang lumang kama, umiinom ng mainit na sabaw habang binabantayan ng doktor. "Ma!" tawag ni Tiago. Ang boses ay pumyok. Tumakbo siya patungo sa matanda, lumuhod sa maruming sahig ng klinika at niyakap ang baywang ng ina ng napakahigpit. Ibinabaon niya ang mukha sa tuhod ni Teresita at humagulgol. Isang pag-iyak na puno ng pagsisisi at takot na muntik na siyang mawalan ng ina. Nabitawan ni Teresita ang hawak na tasa. Ang kanyang matigas na puso ay unti-unting lumambot nang maramdaman ang mainit na luha ng kanyang anak. Hinaplos niya ang ulo ni Tiago. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa labis na emosyon. Tumayo si Salome sa isang tabi, tahimik na nagmamasid. Nang mag-angat ng tingin si Tiago upang magpasalamat, nagtama ang kanilang mga mata. Sa paningin ni Tiago, ang babaeng nakatayo sa harap niya ay hindi lamang isang estranghero na nagligtas sa kanyang ina, kundi isang anghel na nagdala ng kapayapaan sa gitna ng kanyang magulong mundo. Humigpit ang hawak ni Tiago sa kamay ng kanyang ina at bumulong. "Tapos na ang paghihirap mo, ma. Hinding-hindi na kita ibabalik sa impyernong yon." Nang ihakbang na ni Tiago ang kanyang ina palabas ng klinika, biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Sinagot niya ito upang ibigay ang ilang tagubilin sa kanyang sekretarya. Subalit, dahil sa bukas na speaker ng telepono, malinaw na narinig ni Teresita ang sinabi ng kabilang linya. "Sir Tiago, naipadala na po ang mga imbitasyon para sa grand anniversary party ninyo ni Ma'am Trina bukas ng gabi sa Manila Hotel." Natigilan si Teresita. Ang pag-asang umusbong sa kanyang dibdib ay mabilis na umurong. Sa kanyang paningin, hindi pa natatapos ang impyerno at ang kanyang anak ay babalik pa rin sa piling ng babaeng nagpapahirap sa kanila. Isang matinding takot at kalituhan ang muling bumalot sa matanda, hindi batid na ang nasabing party ang mismong magiging entablado ng pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ang amoy ng lavender at mamahaling langis ay bumabalot sa marangyang silid ng isang tanyag na spa sa Makati. Nakahiga si Trina at ang kanyang ina, si Doña Carmen, habang binabalot ang kanilang mga katawan ng malalambot na puting tuwalya. May mga hiniwang pipino sa kanilang mga mata at ang mahinang musika sa paligid ay tila sadyang ginawa upang lalong palakasin ang kanilang pakiramdam ng tagumpay. "I'm telling you, Mommy, ang galing ng timing ko kagabi." Pagmamayabang ni Trina, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki habang dahan-dahang inaalis ang pipino sa kanyang isang mata. Ang bilis na niwala ni Tiago. Ngayon, siguradong hiyang-hiya na ang matandang yon at hindi na magpapakita pa sa amin. One down, many more millions to go. Humalakhak si Doña Carmen, isang tunog na puno ng katusuhan. "That's my girl. Sabi ko naman sa'yo, kailangan mo lang siyang manipulahin sa pamamagitan ng pride niya bilang CEO. Ngayon, wala na ang sagabal sa plano nating makuha ang property sa Tagaytay. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Tiago sa mga bagong investment papers, we can finally live the life we truly deserve, malayo sa amoy ng mahirap na biyanan mo." Habang nagpapakasasa ang dalawa sa kanilang masamang balak, si Tiago ay nasa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot ng spa. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Pilit kinalilimutan ang boses ng kanyang asawa na naririnig niya mula sa isang maliit na earpiece. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga kuko ay bumabaon sa balat niyon hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Trina ay tila isang laso na lalong nagpapatigas
sa kanyang kalooban. Nang makauwi sa mansyon, sinalubong ni Tiago si Trina nang may malapad at tila totoong nangiti. May dala siyang isang malaking itim na kahon na may gintong laso. "Para sa iyo, mahal," malamig na wika ni Tiago. "Isang munting regalo para sa ating anibersaryo bukas. Gusto kong ikaw ang maging pinakamagandang babae sa Manila Hotel." Kuminang ang mga mata ni Trina sa galak. Mabilis niyang binuksan ang kahon at tumambad ang isang napakagandang bestida na yari sa mamahaling lace at may mga nakatahing kristal. Hindi niya napansin na sa ilalim ng isa sa malalaking hiyas sa bahagi ng dibdib, may isang napakaliit na mikropono at kamera na sadyang ipinalagay ni Tiago. Ang bawat salita at bawat kilos ni Trina sa gabing iyon ay direktang mapapanood at mapakikinggan ng lalaking pinagtataksilan niya. "Oh my God, Tiago! It's perfect! Thank you, babe!" Tili ni Trina sabay yakap ng mahigpit sa kanyang asawa. Isinandal ni Tiago ang kanyang ulo sa balikat ni Trina, ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanilang anak na si Tomas na naglalaro sa isang sulok. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang inosenteng mukha ng bata, ang mga tawa nito na walang kaalam-alam na ang kanyang ina ay isang halimaw na handang isakripisyo ang kahit sino para sa pera. Ang sandaling iyon, ang pagtitig ni Tiago sa kanyang anak, habang yakap ang babaeng sisirain niya, ang naging pinakamabigat na pasanin sa kanyang budhi. Alam niyang sa pagbagsak ni Trina, magbabago ang buhay ni Tomas habang buhay, ngunit kailangan niyang gawin ito upang iligtas ang bata mula sa laso ng kasamaan ng ina nito. Samantala, sa isang madilim na sulok ng opisina ni Attorney Benicio, maingat na inihanda ng abogado ang isang makapal na itim na sobre. Ang bawat sobre ay naglalaman ng mga kopya ng video mula sa kamera ni Tiago at mga bank statement ng nakaw na pera. Isang tawag mula kay Tiago ang naghudyat sa kanya upang simulan ang pagpapadala ng mga ito sa mga pangunahing network ng telebisyon at mga sikat na social media influencer sa Maynila na may isang mahigpit na tagubilin. Ilabas ang lahat sa oras na magsimula ang anibersaryo. Dumating ang gabi ng anibersaryo. Ang Manila Hotel ay puno ng maliliwanag na ilaw at mga mamahaling sasakyan. Ang mga pinakamakapangyarihang tao sa lipunan ay nagtipon-tipon sa malawak na ballroom. Nakatayo si Trina sa tuktok ng malaking hagdanan, suot ang bestidang regalo ni Tiago. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamayabang, tila isang reyna na handang tanggapin ang paghanga ng lahat. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan, ang tunog ng kanyang matataas na takong ay umalingaw-ngaw sa buong sulyap ng mga panauhin. Walang kaalam-alam si Trina na ang bawat mata na nakatingin sa kanya ay hindi puno ng paghanga, kundi nag-aabang sa isang malaking pagsabog na wawasak sa kanyang mundong gawa sa kasinungalingan. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Tiago ang pagpasok ni Attorney Benicio kasama ang dalawang lalaking nakabarong na may dalang mga asul na folder. Ang huling piraso ng bitag ay nailatag na. Ang tugtog ng violin sa paligid ay unti-unting lumalakas na tila isang hudyat para sa pagbubukas ng kurtina ng isang madugong trahedya. Ang bulwagang pampagdiriwang ng Manila Hotel ay nababalot ng bango ng mga sariwang puting liryo, isang bulaklak na sumisimbolo sa kalinisan, ngunit sa gabing ito ay tila isang malaking kabalintunaan sa maruming katotohanang nakatago sa likod ng mga ngiti. Ang malalaking chandelier na yari sa kristal ay nagkakalat ng kislap sa bawat sulok, tumatama sa mga mamahaling alahas ng mga panauhing kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang bawat mahinang tawanan at tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila musika sa pandinig ni Trina. Nakatayo si Doña Carmen sa gitna ng isang grupo ng mga matatandang mayayaman. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa pagmamayabang. Hawak niya ang isang baso ng champagne habang iwinagayway ang kanyang kamay na punong-puno ng diamante. Yes, it's true.
My daughter and Tiago are the perfect couple. Wika ni Doña Carmen, ang kanyang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Sayang nga lang, at ang biyena ni Trina ay wala rito. Alam nyo naman, matanda na at medyo nagiging makalimutin na. We decided to place her in a very exclusive, high-end facility where she can be properly cared for. Mahirap na kasi, baka kung ano pang magawa sa bahay. Ang mga kababaihang nakikinig ay tumango ng may paghanga sa kabutihang loob ng pamilya Salcedo. Hindi nila batid na ang matandang tinutukoy nila ay muntik nang mamatay sa kalsada dahil sa gutom at pagod. Sa kabilang bahagi ng bulwaga, nakatayo si Tiago sa tabi ng isang haligi, mag-isang tinitingnan ang kanyang asawa mula sa malayo. Ang kanyang muka ay tila isang estatwang yari sa bato. Walang emosyon, walang kislap ng pagmamahal. Pinagmamasdan niya si Trina na masayang nakikipag-usap sa mga panauhin, suot ang bestidang puno ng mga nakatagong mata at tainga. Bawat plastik na tawa ni Trina ay tila isang dagdag na mantsa sa alaala ng kanyang ina na nakaluhod sa putik. Isang matandang waiter ang lumapit sa lamesa ni Trina upang maghain ng karagdagang inumin. Dahil sa dami ng tao, hindi sinasadyang nasagi ng waiter ang siko ni Trina, dahilan upang matapon ng ilang patak ng alak sa kanyang mamahaling bestida. Sa isang saglit, ang anghel na mukha ni Trina ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at sa boses na sapat lamang para marinig ng mga nasa malapit, bumulong siya ng isang nakakasulasok na salita habang itinutulak ang kamay ng matanda. Watch where you're going, you idiot. Do you have any idea how much this dress costs? Mas mahal pa ito sa buhay mo. Singal ni Trina, bago mabilis na ibinalik ang kanyang matamis na ngiti nang mapansing may lumalapit na kamera ng isang lifestyle magazine. Nasaksihan ni Tiago ang munting eksenang iyon. Iyon ang kanyang golden moment, ang huling kumpirmasyon na ang babaeng pinakasalan niya ay walang puso para sa mga taong nasa ibaba ng kanyang kinalalagyan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tiago at sa isang hudyat ng kanyang ulo, lumapit sa kanya si Attorney Benicio. Everything is ready, Tiago, bulong ng abogado. The press is already outside and the live stream link has been sent to all the guest phones anonymously. Waiting for your signal. Naglakad si Tiago patungo sa gitna ng entablado. Ang musika ay unti-unting humina hanggang sa mabalot ng katahimikan ang buong ballroom. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa makapangyarihang CEO na si Tiago Vergara. Lumapit si Trina sa kanyang tabi, kumapit sa kanyang braso ng may pagmamalaki, handang tanggapin ang mga salita ng papuri mula sa asawa. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Tiago, ang kanyang boses ay buo at malakas. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng Manila Hotel. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang 6 na taon ng aming pagsasama ni Trina. Maraming nagsasabi na kami ang halimbawa ng isang perpektong pamilya. Ngunit sa likod ng mga kislap ng brilyante at mararangyang handaan, may mga katotohanang mas piniling itago sa dilim. Bahagyang nanginig ang kamay ni Trina na nakakapit kay Tiago. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib nang mapansin ang lamig sa boses ng asawa. Tumingin si Tiago sa mga mata ni Trina, isang tingin na punong-puno ng paghatol. Mayroon akong inihandang sorpresa para sa aking asawa, pagpapatuloy ni Tiago. Isang maikling pagbabalik-tanaw sa kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng aming tahanan kapag ang mga ilaw ay nakapatay na at ang mga bisita ay wala na. Itinaas ni Tiago ang kanyang kamay at sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ng entablado ay umilaw. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay kinuha ang kanilang mga telepono na sunod-sunod na tumunog dahil sa mga papasok na notification. Ang unang imaheng lumabas sa screen ay hindi ang kanilang kasal. Hindi rin ito ang binyag ni Tomas. Ito ay isang madilim at malabong kuha mula sa isang security camera sa loob ng isang maduming kusina. Isang matandang babae ang nakaluhod, calling ang isang bata
sa kanyang likuran habang pinupunasan ang sahig gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kasunod nito, ang tunog mula sa sound system ay lumakas. Ang matinis at nakakapasong boses ni Trina ay pumuno sa bulwaga, mas malakas pa sa anumang hiyaw na narinig sa hotel na yon. Wala kang kwenta, magnanakaw. Nalaglag ang baso ng champagne mula sa kamay ni Doña Carmen. Lumikha ng basag na tunog sa sahig habang ang mukha ni Trina ay unti-unting nawawala ng kulay, naging kasing puti ng mga liryo sa paligid. Ang kurtina ng kasinungalingan ay tuluyan ng nahawi. Ang katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan ng Manila Hotel ay kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Ang bawat panauhin, mga senador, mga negosyante, at mga kilalang asawa sa lipunan ay tila estatwang nakapako ang tingin sa naglalakihang screen. Ang liwanag mula sa video ay tumatama sa mga mukha nilang puno ng pagkasuklam. Sa screen, malinaw na nakita ang sandaling dahan-dahang inihulog ni Trina ang kanyang kumikinang na brilyante sa bulsa ng gulanit na jacket ni Teresita. Nakita ng lahat ang kanyang mapanuring ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng katusuhan, at ang malamig na pagtalikod matapos gawan ng patibong ang sariling biyenan. Kasunod niyon ay ang kuha kung saan pilit na pinapakain ni Trina ng tira-tirang pagkain ng matanda. Habang minumura ito dahil sa amoy ng kahirapan, isang malakas na singhap ng pagkagulat ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga kaibigan ni Trina na kani-kanina lang ay panig sa kanya, ngayon ay dahan-dahang umaatras, inilalayo ang kanilang mga sarili sa babaeng naging usap-usapan na ng buong bansa sa loob lamang ng ilang segundo. Patayin niyo yan. Huwag kayong maniwala riyan. Edited yan. Hysterical na sigaw ni Trina. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa kontrol ng sound system, ngunit bago pa siya makahakbang, mabilis na humarang sa kanyang harapan ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Nabitawan ni Doña Carmen ang kanyang mamahaling pitaka. Ang tunog ng pagbagsak niyon sa sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang marangyang buhay. Sinubukan niyang magtago sa likod ng isang malaking haligi, ngunit ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa kanya. Wala nang puwang para sa kanyang pagmamayabang. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete, ay ngayon ay kakikitaan ng labis na takot at kahihiyan. Lumapit si Tiago kay Trina. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Inalis niya ang kamay ni Trina na pilit na kumakapit sa kanyang barong. Sa harap ng lahat, kinuha ni Tiago ang baso ng alak sa mesa at dahan-dahang ibinuhos ang laman nisyon sa paanan ni Trina, isang simbolikong paglilinis sa dumi na dinala nito sa kanyang buhay. Ito ba ang sinasabi mong pag-ibig, Trina? Ito ba ang utang na loob na sinisingil mo sa ina ko? Malamig na tanong ni Tiago. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang puwang para sa kapatawaran. Sinala mo ang bawat sentimo ko para sa luho ninyo, habang ang ina ko ay pinapakain mo ng dumi. Ngayong gabi, hindi lang ang anibersaryo natin ang natapos, tapos na rin ang pananatili mo sa mundong hindi mo kailanman nirespeto. Lumapit si Attorney Benicio, hawak ang mga dokumentong selyado ng korte. Iniharap niya ang mga ito sa mga pulis. Official warrant of arrest para kay Trinidad Salcedo Vergara at Carmen Salcedo. Theft, fraud, and elder abuse. Wala silang piyansa. Ang tunog ng pag-ikot ng mga posa sa pulso ni Trina ay pumuno sa katahimikan ng ballroom. Ang kanyang matinis na tili ay umalingaw-ngaw hanggang sa mga kisame ng hotel habang pilit siyang hinihila ng mga pulis palabas. Sa kanyang pagpupumiglas, ang maliit na tiara na nakakabit sa kanyang buhok ay nahulog at tumama sa semento. Nagkapira-piraso ang mga pekeng kristal niyon. Tiago, patawarin mo ako! Para kay Tomas! Tiago! Ang huling sigaw ni Trina bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan ng pulis
Sa harap ng nakapaligid na mga reporter at kumikislap na mga kamera, naiwan si Tiago sa gitna ng entablado. Ang mga panauhin ay isa-isang lumapit upang magpaabot ng pakikiramay at paghingi ng paumanhin, ngunit hindi na sila narinig ng lalaki. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa pintuan ng hotel, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay pumapasok. Nakamit na niya ang katarungan, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nananatili. Bumalik ang kanyang isipan kay Teresita. Ang tagumpay na ito ay wala ring saysay kung ang kanyang ina ay mananatiling sugatan ang kaluluwa. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa nagkagulong ballroom bago siya mabilis na naglakad palabas. Tanging isang pangalan ang nasa kanyang isip, nanay. Ang marangyang kislap ng Manila Hotel ay tila isang malabong panaginip na mabilis na naglaho sa likod ng sasakyan ni Tiago. Habang binabaybay niya ang madidilim at makitid na kalsada patungo sa kinalalagyan ng kanyang ina, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na pagtibok ng puso. Ang bawat ilaw ng poste na kanyang nadadaanan ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat segundong hinayaan niyang magdusa si Teresita sa kamay ng mga ahas. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit at lumang unit na pansamantalang tinutuluyan ng kanyang ina sa tulong ni Doktora Salome. Ang paligid ay payapa, malayo sa ingay ng nagkakagulong press at mga sirena ng pulis. Dahan-dahang itinulak ni Tiago ang pintuang kahoy na bahagyang nakawang. Sa loob, sa ilalim ng isang bumbilyang naglalabas ng madilaw na liwanag, nakaupo si Teresita. Ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko, habang ang kanyang mga kamay ay abala sa paghawak ng karayom at sinulid. Hawak niya ang kupas na polo shirt ni Tiago, ang mismong damit na ginamit ni Trina, na basahan kani-kanina lamang. Maingat na tinatahi ni Teresita ang mga punit niyon. Tila ba sa bawat tusok ng karayom ay sinusubukan niyang buuin ang nagkawasak-wasak na dangal ng kanyang anak. Natigilan si Tiago sa pintuan. Ang imahe ng kanyang ina na muling nagtatahi para sa kanya matapos ang lahat ng ginawa niyang pagpapabaya ay tila isang malakas na sampal sa kanyang kaluluwa. Ang mainit na likido ay mabilis na gumuhit sa kanyang mga pisngi. Hindi na niya napigilan ang pagpiyok ng kanyang boses. Mahinang tawag ni Tiago. Nag-angat ng tingin si Teresita. Ang kanyang mga mata na pagod at puno ng puyat ay nanlaki nang makita ang anak. Dali-dali siyang tumayo, inilapag ang tahiin sa upuan at akmang lalapit upang amuin ang anak. Tiago, bakit ka narito, anak? Gabi na. Baka hinahanap ka na ni Trina at ng bata. Hindi nakasagot si Tiago. Sa halip, sa harap ng kanyang ina, dahan-dahan siyang lumuhod sa magaspang at malamig na sahig. Ang lalaking tinitingala ng libu-libong empleyado, ang CEO, na kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ngayon ay nakasubsob ang mukha sa paanan ng isang matandang mananahi. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi na pilit niyang pinapakawalan ng walang tunog. Patawad, ma. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Nanginginig na wika ni Tiago. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila bawat salita ay nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. Hinayaan kong apakan kanila. Hinayaan kong ituring kang basura sa bahay na ako naman ang nagpatayo. Patawad dahil nagduda ako sa iyo kahit sandali lang. Hindi ako karapat-dapat na maging anak mo. Bumaba ang mga kamay ni Teresita sa balikat ng kanyang anak. Ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo at tusok ng karayom ay marahang humahaplos sa buhok ni Tiago. Sa halip na sumumbat o magalit, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha ni Tiago upang magtama ang kanilang mga mata. Anak, tumayo ka na riyan. Malambing na wika ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning din sa luha, ngunit puno ng kapayapaan. Wala kang utang sa akin, Tiago.
Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi pinapautang para singilin sa dulo. Ginawa ko ang lahat ng iyon dahil gusto kitang protektahan. Ang mahalaga sa akin ay nakita mo na ang katotohanan. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Umiling si Tiago, mahigpit na hinawakan ang mga kamay ng ina. Ma, kinuha na sila ng mga pulis. Wala na sila sa buhay natin. Hinding-hindi ka na babalik sa impyernong yon. Bubuo tayo ng bagong buhay, ma. Ikaw, ako at si Tomas. Ngumiti si Teresita, isang ngiting hindi nakatikim ng kapaitan sa kabila ng lahat ng dinanas. Kinuha niya ang polo shirt na kanina ay tinatahi niya at ipinatong yon sa kandungan ni Tiago. Tinapos ko na itong tahiin, anak. Gaya ng dati, maayos na ulit ang mga punit. Pwede mo na ulit itong isuot. Ang golden moment na ito, ang pag-aalay ng ina ng isang maayos na damit sa anak matapos ang unos, ay naging hudyat ng kanilang muling pagsasama. Sa loob ng maliit na silid na yon, ang amoy ng luma ngunit malinis na tela ay tila mas mabango pa sa anumang pabango sa Manila Hotel. Ang bigat na dinala ni Tiago sa loob ng mahabang panahon ay tila unti-unting lumilipad palabas ng bintana. Sa kalagitnaan ng kanilang madamdaming pag-uusap, isang serye ng marahang pagkatok ang narinig sa pintuang kahoy. Bumukas ito ng dahan-dahan at pumasok si Doktora Salome Javier. Dala niya ang isang maliit na bag ng mga gamot at pagkain, ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ay ang batang dahan-dahang sumisilip sa likod ng kanyang puting coat. Lola, malakas na tawag ni Tomas. Tumakbo ang bata patungo kay Teresita. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakadipa para sa isang mahigpit na yakap. Nayakap ni Teresita ang kanyang apo nang walang takot na mapagalitan o maitaboy. Habang pinapanood ni Tiago ang kanyang ina na tumatawa kasama ang anak, lumingon siya kay Salome. Ang doktor ay nakangiti lamang. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng paghanga at pag-unawa na hindi pa nararamdaman ni Tiago mula sa ibang babae. Sa gabing iyon, sa ilalim ng payapang langit ng tondo, nagsimulang tumibok ang mga bagong puso. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na kwento ng kanilang paghilom ay nagsisimula pa lamang. Ang sikat ng araw ay masayang sumisilip sa malalaking bintana ng isang bagong tayong gusali sa gilid ng tondo. Hindi ito isang marangyang opisina sa Makati, kundi isang maaliwalas at malinis na pabrika ng damit na pinangalanang Liwanag. Sa loob, ang ritmiko at banayad na tunog ng mga makina ng pananahi ay pumupuno sa silid, tila isang awit ng pagsisikap at bagong simula. Wala na ang amoy ng alikabok at krudo, pinalitan ito ng bango ng mga bagong tela at sariwang kape. Nakatayo si Teresita sa gitna ng silid. Suot ang isang simpleng bestida na siya mismo ang nagdisenyo. Ang kanyang likod ay hindi na nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Sa halip, tuwid siyang naglalakad sa pagitan ng mga hanay ng mga babaeng goa-bua at mga nanay na nangangailangan ng trabaho. Siya na ngayon ang kanilang guro, ang kanilang inspirasyon. Ang bawat turo niya sa paghawak ng karayom ay may kasamang kwento ng pag-asa na nagpapaalala sa lahat na ang bawat punit sa buhay ay kayang tahiin basta't may tiyaga at pagmamahal. Pumasok si Tiago sa silid, dala ang isang munting bouquet ng mga dilaw na bulaklak. Tumigil siya sa pintuan at pinanood ang kanyang ina. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lalaking dati ay nakatuon lamang sa mga numero at graph. Ngayon ay mas pinahahalagahan na ang kislap sa mga mata ni Teresita. Lumapit siya at marahang ipinatong ang mga bulaklak sa lamesa ng ina. Ma, break muna. Masyado ka nang masipag. Biro ni Tiago. Sabay halik sa pisngi ni Teresita. Sandali na lang ito, anak. Tinatapos ko lang itong disenyo para sa darating na fiesta. Sagot ni Teresita habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Salamat sa mga bulaklak. Napakaganda nila. Habang nag-uusap ang mag-ina, isang pamilyar na anino ang huminto sa pintuan. Si Doktora Salome.
Hindi na siya nakaputing coat. Suot niya ang isang kaswal na blusa na nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. May dala siyang ilang merienda para sa mga manggagawa. Sa nakalipas na 6 na buwan, naging madalas ang pagbisita ni Salome sa pabrika ng damit. Hindi lang para tingnan ang kalusugan ni Teresita, kundi para na rin sa isang dahilan na pilit pang itinatago ng kanyang puso. "Hi, Nanay Teresita." "Hi, Tiago." Bati ni Salome. Ang kanyang boses ay tila musika na nagpagaan sa atmosfera ng silid. "Salome, sakto ang dating mo. Halika, sumabay ka na sa amin magkape." Paanyaya ni Teresita habang pasimple niyang sinusulyapan ang kanyang anak. Naupo ang tatlo sa isang maliit na bilog na mesa sa sulok. Habang nagkakape, hindi sinasadyang nagtama ang mga balat ni Tiago at Salome nang sabay nilang abutin ng asukal. Isang kuryente ng kuryente ang tila gumapang sa braso ni Tiago. Dahilan upang mabilis siyang umiwas ng tingin na may kasamang tipid ng ngiti. Ang kilig na ito ay hindi mapusok, kundi banayad at puno ng respeto. Isang pag-ibig na dahan-dahang umuusbong mula sa paghanga at pagkakaibigan. Ang golden moment ng hapon na yon ay nang lumapit ang batang si Tomas kay Teresita. Bitbit ng bata ang kanyang paboritong laruan, ngunit bago siya maglaro, kinuha niya ang kanang kamay ng kanyang lola at idinampi iyon sa kanyang noo. "Mano po, Lola?" Malinaw na wika ng bata. Napaiyak ng bahagya si Teresita sa galak. Ang simpleng galaw na ito ng paggalang na dati ay ipinagbabawal ni Trina ay ang pinakamalaking gantimpala na natanggap niya sa kanyang bagong buhay. Niyakap niya ang apo ng mahigpit habang sina Tiago at Salome ay nakatingin nang may malalim na katuwaan sa kanilang mga mata. Gayunpaman, sa gitna ng katahimikan at kaligayahan, isang mensahero ang dumating sa pintuan ng pabrika ng damit. May dala siyang isang selyadong sobre na may tatak ng kawanihan ng bilangguan. Inabot ito kay Teresita. Nang makita ang pangalan ng nagpadala sa likod ng sobre, tila huminto ang mundo ni Teresita. Trinidad Salcedo. Ang pangalang minsan ay naging mitya ng kanyang kamatayan, ngayon ay muling nagparamdam mula sa likod ng mga rehas. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang hawak ang sulat at ang kaba sa kanyang dibdib ay muling nagbalik. Tila isang madilim na ulap na nagbabantang takpan ang bagong sikat na araw sa kanyang buhay. Ang nanginginig na mga daliri ni Teresita ay tila napapaso sa hawak na sobre. Ang bawat hibla ng papel ay nagdadala ng alaala ng malamig na sahig, ng boses na tila latigo, at ng brilyanteng sadyang itinanim upang wasakin ang kanyang dangal. Hindi niya agad binuksan ang sulat. Sa halip, tinitigan niya lamang ang kanyang sariling pangalan na nakasulat sa labas. Ang pangalang minsan ay tinawag na magnanakaw ng babaeng nagpadala nito. Mabilis na lumapit si Tiago nang mapansin ang pamumutla ng kanyang ina. Kinuha niya ang sobre mula sa kamay ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit nang mabasa ang pangalan ni Trina. "Huwag mo nang basahin ito, Ma. Itapon na natin ito sa basura," mariing wika ni Tiago. Ang kanyang panga ay tumigas sa tindi ng puot. Wala na siyang puwang sa buhay natin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, wala siyang karapatang magparamdam pa. Ngunit dahan-dahang hinawakan ni Teresita ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay mahinahon, may lalim ng karunungan na tanging ang mga taong dumaan sa apoy ang nakakaalam. "Anak, ang sugat na hindi tinitingnan ay hindi kailanman gagaling. Hayaan mo akong basahin ito, hindi dahil gusto ko siyang balikan, kundi dahil gusto ko nang tuluyang maging malaya." Sa ilalim ng tahimik na pagbabantay ni Tiago at Salome, dahan-dahang binuksan ni Teresita ang sulat. Ang gasgas na tunog ng papel habang inilaladlad niyon ay tanging ingay na maririnig sa silid. Ang sulat ay puno ng mga bura at bakas ng mga natuyong luha. Doon, inamin ni Trina ang kanyang paghihirap sa loob ng kulungan. Ang dilim, ang takot,
at ang pangungulila sa anak na si Tomas. Humihingi siya ng patawad, hindi dahil nagbago siya ng lubusan, kundi dahil durog na ang kanyang pagkatao sa likod ng mga rehas. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Teresita. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na ngayon ay muling humahawak ng tela at karayom sa sarili niyang pabrika ng damit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tiago. Anak, ang pinakamagandang higanti ay ang hindi maging katulad nila. Malumanay na simula ni Teresita. Kung itatago ko ang galit sa puso ko, para ko na ring dinala ang rehas niya sa loob ng bahay natin. Pinatawad ko na siya, Tiago. Pinatawad ko na siya hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat akong maging masaya at tahimik. Kinuha ni Teresita ang isang pirasong papel at bolpen. Sumulat siya ng isang maikling tugon. Sinabi niyang tinatanggap niya ang tawad, ngunit ang pintuan ng kanilang tahanan ay mananatiling sarado. Ang kalayaang ibinigay niya kay Trina ay ang kalayaan mula sa kanyang sumpa. Ngunit ang karapatang maging bahagi ng buhay ni Tomas ay kailangang paghirapan ni Trina sa loob ng mahabang panahon ng pagbabago. Pagkatapos maiselyo ang sulat, tila isang napakabigat na bato ang naalis sa dibdib ni Teresita. Lumingon siya kay Salome na kanina pa tahimik na nakikinig. Lumapit ang doktor at hinawakan ang kamay ng matanda. Isang sulyap ng paghanga ang ibinigay nito. Napakatapang ninyo, nanay, bulong ni Salome. Humarap si Tiago kay Salome, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pasasalamat. Sa gitna ng dapit hapon, habang ang kulay ng langit ay nagiging kahel at lila, naglakad ang dalawa patungo sa beranda ng pabrika ng damit. Doon, sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin, dahan-dahang hinawakan ni Tiago ang kamay ni Salome. Isang banayad na pagpisil, isang pag-amin na hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nagsimula sa mga brilyante, kundi sa pag-aalaga sa isang sugatang ina. Salamat sa pananatili, Salome. Wika ni Tiago, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung nasaan kami ngayon kung wala ka. Sumandal si Salome sa balikat ni Tiago, pinagmamasdan ang mga bituin na nagsisimulang magpakita. Bahagi na kayo ng buhay ko, Tiago, at ang paghilom ay mas mabilis kapag may kasama ka. Ang golden moment ng gabing iyon ay ang huling sulyap ni Teresita sa kanyang pabrika ng damit bago niya patayin ang mga ilaw. Nakita niya ang kanyang anino sa salamin, isang babaeng matatag, marangal at malaya. Ang bawat tahi sa kanyang buhay ay maayos na, at ang sinulid ng kanyang kapalaran ay hindi na kailanman mapapatid ng sinumang mapang-api. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng sariwang pag-asa. Sa loob ng pabrika ng damit na liwanag, ang bawat sulok ay punong-puno na ng buhay. Ang dating maliit na silid ay naging isang malawak na paggawaan kung saan ang mga kababaihan ay hindi lamang nagtatahi ng mga damit, kundi bumubuo rin ng kani-kanilang mga pangarap sa ilalim ng gabay ng isang reynang nagmula sa putik. Si Teresita. Nakatayo si Teresita sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang opisina. Suot niya ang isang eleganteng barong na pambabae, yari sa telang pinya na siya mismo ang humabi. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang mga matang laging nakayuko sa takot. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila mga guhit ng isang mapayapang mapa ng kanyang pakikipagsapalaran. Hindi na siya ang matandang kinaladkad sa hotel. Siya na ngayon ang iginagalang na pundasyon ng isang komunidad. Bumukas ang pinto at pumasok si Tiago. Suot ang kanyang paboritong polo shirt, ang mismong damit na tinahi noon ni Teresita. Maayos na maayos ito, wala nang bakas ng dumi ng nakaraan. Kasunod niya si Salome, na ngayon ay asawa na ni Tiago. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, isang pagpapakita ng katatagan at paggalang na naging pundasyon ng kanilang pagsasama. Ma, handa na ang lahat sa labas. Naghihintay na ang mga panauhin
para sa anibersaryo ng liwanag. Masayang wika ni Tiago. Lumapit siya sa kanyang ina at marahang hinalikan ng kamay nito bilang tanda ng labis na paggalang. Lumapit din si Salome at niyakap si Teresita. Napakaganda ninyo ngayon, nanay. Kasing ningning ninyo ang mga bituin. Ngumiti si Teresita. Ang kanyang puso ay tila isang punong-puno ng kagalakan. Salamat mga anak. Ang tunay na kagandahan ay wala sa suot, kundi sa katahimikan ng kalooban. Sa labas, sa malawak na hardin ng pabrika ng damit, tumatakbo ang isang masigla at matalinong bata. Si Tomas. Hindi na siya ang batang nakatali sa likod ng lola habang naglilinis ng sahig. Siya na ngayon ang batang itinuruan ng halaga ng paggawa at pagrespeto sa bawat tao. Ano man ang antas niyon sa buhay. Nang makita niya si Teresita, tumigil siya sa paglalaro at mabilis na lumapit. Lola, tingnan niyo po ang ginuhit ko. Isang malaking bahay na may maraming makina para sa inyo. Pagmamalaki ng bata. Niyakap ni Teresita ang kanyang apo. Ang golden moment ng hapon na yon ay nang magsimulang magsalita si Teresita sa harap ng kanyang mga manggagawa at mga kaibigan. Hindi siya nagsalita tungkol sa yaman o kapangyarihan. Nagsalita siya tungkol sa sinulid ng dangal na ang bawat tao ay may kakayahang itama ang kanilang pagkakamali at bumangon mula sa anumang uri ng pang-aapi. Natapos ang pagdiriwang ng ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho sa abot tanaw. Nakaupo ang pamilya Vergara sa ilalim ng isang malaking puno, pinagmamasdan ng katahimikan ng gabi. Wala na ang takot, wala na ang puot.